Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Lilia, 38 anyos at 8 taon na naging OFW sa Qatar. Sumulat ako upang ibahagi sa inyo ang ilang parte ng buhay ko na tiyak ay marami ang makakaintindi ng pinanggagalingan ko. Tulad ng karamihan sa mga Pilipinong nangingibang bansa, bunga ng matinding pangangailangan ang naging dahilan ko para doon magtrabaho. Bata pa lang kasi kami ng Kuya Eric ko nang magkasunod na namayapa ang mga magulang namin. Kaming magkapatid na lang ang naging magkatuwang sa buhay. Mahirap dahil wala namang naipundar ang mga magulang namin. Kaya naman nang nagkaroon ako ng pagkakataong magtrabaho sa ibang bansa, sinunggaban ko agad. Tinulungan ako ni Kuya Eric na makapag-apply bilang isang domestic helper. Sa awa ng Diyos, napunta ako sa mga mabubuting amo. Pamilya na rin ang naging turing nila sa akin. Matapos ang 2 taon, ay inilipat nila ako bilang storekeeper o bantay sa maliit na grocery na pagmamayari ng amo kong mag-asawa. Ito rin ang naging dahilan para makaipon ako mula sa sahod ko buwan-buwan. Pero hindi nito mapapalitan ang pangungulila ko sa Pilipinas. Sa loob kasi ng 8 taon ko sa ibang bansa, ay 1 beses lang ako nakauwi sa amin. Kaya sa ikalawang pagkakataon, nagdesisyon na akong gawin ng permanente ito. Gusto ko nang magsimula ng panibagong buhay sa probinsya namin sa Bicol. Lalo na't nagawa kong makabili ng kapirasong lupa para tayuan ng simpleng bahay. Binilin ko kay Kuya Eric na bantayan ang pagpapagawa nito. At bilang kapalit, hinayaan ko muna siyang tumira doon kasama ang pamilya niya habang nasa Qatar pa ako noon. Tao po? Tao po? Sino yan? Sandali, ito na! Lilia! Kuya Eric! Bakit hindi mo kami sinabi ang uuwi ka? Pwede ka naman tumawag para sana nasundo kita kahit doon sa sakayan lang ng bus. Hindi na. Teka, kailangan pa ba dumating ng Pinas? So galing ka bang airport? Dumiretso ka na dito? May kasama ka ba? Ay, teka ha. Isa-isa lang ang tanong. Alam mo, muntik na kitang di makilala. Tingnan mo labi mo, pulang-pula oh. Gusto ko lang umuwi ng maganda, no? Masama ba yun? Ngayon lang ako dumating, kuya. Oo. Dumiretso na ako agad dito, tsaka hindi na ako nagpalipas ng araw sa Maynila. Ganun ba? Excited na akong makauwi, no? Kumusta ka na? Okay naman. Actually, ginulat mo nga ako eh. Parang nagkalaman-lamang ka. Hindi ka na pagpatin tulad ng dati. Tsaka puputi ka. Iba ba tubig doon sa Qatar? Ikaw talaga, kuya. Puro ka pa rin kalokohan. Wow. Kuya, ang laki ng iginanda nitong bahay, ah. Teka. Pasok. Akin na yung maleta mo. Nako, dami mo palang bagahe. Ano mo nabuhat lahat yan? May pinakiusapan akong tricycle driver. Inabutan ko na lang. Big time ka na. Pero sana tinawagan mo na nga ako. Gusto nga kasi kitang sorpresahin. Grabe, ang laki ng ginanda nitong bahay. Hindi mo aakalain na kulungan ng baboy ang dating nakatayo dito. Maayos ang pagkakapintura, tsaka naayos na yung kisame. Oo nga eh. Dati kitang-kita mo yung yero. Pati itong bintana napalitan na.
Dati jealous ito, di ba? Oo. Kasi hindi maayos yung pagkakagawa nung una. Kaya yan, pinapalitan ko na lahat. Ay, nakakatuwa naman, kuya. Aba, binantayan ko maigi yan habang ginagawa. Dahil sabi ko nga, kapag umuwi ka, dapat bahay na talaga ang itsura nito. Ang ganda ng kinalabasan, kuya. Pati yung mga gamit, konti lang pero hindi mo mahahalata dahil sa magandang pagkakapwesto. Sulit lahat ng pagod at hirap ko. Ay, oo naman, syempre. Alam mo naman, malinis at maayos sa bahay si Judith. Ayaw niya na makalat dahil saksakan ng ate tong asawa ko. At malamang nahihiya sa'yo. Bahay mo to eh. Ano ba naman yung maliit na pangsuelo para lalo tong magmukha maganda, di ba? Uy, kompleto pa rin lahat ng mga gamit na pinabili mo sa akin, ha? Nandyan yung ref, oh. Aircon, lahat yan gumagana na maayos. Salamat, kuya, ha? Eric? Ay! Lilia! Ay, umuwi ka na pala! Judith, kumusta ka? Ito na pala yung misis ko Ay, naku, welcome back. Ay, naku, nakakahiya naman, hindi kami handa. Alam mo, kung alam ko lang sana, nag-general cleaning kami. General cleaning, palagi namang malinis tong bahay. Ay, naku, tsaka sana nakapaghanda kami ng pangsalo-salo. Ay, teka, oo nga pala, tamang-tama, may pagkain pa dyan. Ay, teka ha, iinitin ko lang yung pansit. Ikaw talaga, Eric. Oh. Alam mo nang pagod sa biyahe si Lilia inuna mo pang makipagkwentuhan kaysa bigyan ng pagkain. Oo, siya. Akin na yung mga maleta mo, ha? Ilalagay ko na sa kwarto mo. Wala namang gumagamit nun. Ha? Nasaan ang pamangkin ko, ha? Si JC, kumusta siya? Ayun, mag-grade 1 ha. Nasa nanay ni Judith. Siya muna yung nag-aalaga habang bakasyon pa. Nako, matutuwa ka sa batang yun. Napakatalino, manang-mana sa ama. Talaga ba? Sigurado ka ba dyan, kuya? Ay, nako, Eric, tara na nga. Kumain na lang tayo at baka magdilim pa paningin ko sa'yo. Ay, Lilia, halika na. Kayo naman nagbibiro lang eh. Buksan ko na muna yung aircon sa kwarto mo ha. Para komportable ka pagpasok sige. mo. Salamat, kuya. Pero Lilia, masaya ako nandito ka na ha. Kasi napakatagal mong nagtrabaho at naghirap sa ibang bansa. Tama lang na umuwi ka na para naman ma-enjoy mo lahat ng pinaghirapan mo. Tony, hindi maipinta ang saya sa aking mukha ng mga oras na yon. Masaya ako dahil sa wakas, makakasama ko na ang natitira kong pamilya. Bukod doon ay nakita ko na ang bunga ng hirap at pagod ko sa 8 taon kong pamamalagi sa ibang bansa. Kulungan ng baboy ang dating nakatayo sa lupang nabili ko. Pero ngayon, isang maganda at malinis na bahay na ang nakatayo. Hindi man ganong kagarbo, ang importante ay matatawag ko na itong sarili kong tahanan. Nagpapasalamat ako kay Kuya Eric dahil inalagaan nila ang bahay na naipundar ko. Kung alam nyo lang kung anong hirap ang dinanas ko at gaanong lungkot ang tiniis ko sa ibang bansa. Maisakatuparan ko lang ang pangarap ko na magkaroon ng sariling bahay. Tony, malinaw ang usapan namin ni Kuya Eric na pansamantala lang ang kanilang pagtira sa bahay ko. Tulong ko na rin yun sa kanya at sa kanyang pamilya. Sapat naman ang sweldo ni Kuya Eric bilang tagaluto sa isang restaurant sa amin. Pero kung mangungupahan sila, baka kulangin. Kaya sabi ko, ayos lang na doon na muna sila tumira. Pero sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ay may nalaman akong babago sa sitwasyon naming magkapatid. Minsan kasi habang nagwawalis ako sa sala, ay narinig kong may kausap si Kuya Eric sa labas ng bahay ko. Ano pare, ba't di ka pa nagbihis? Kala ko bang papasama ka sa akin para maghanap ng trabaho? Tisoy, huwag ka nga maingay, baka marinig ka ni Lilia. Ay, nakauwi na pala yung kapatid mo. Kumusta naman siya? Ayos naman. Di tiba-tiba ka pala ngayon. Anong tiba-tiba? Siyempre OFW yung kapatid mo Mapera yun, panigurado. Pinagsasabi mo dyan? Namamasukan lang si Lilia sa Qatar.
May ipon siya, oo, pero hindi naman siya milyonarya. Di man milyonarya, mapera pa rin yun. Kaya bakit ka pa maghahanap ng trabaho kung meron naman pwedeng magsustento sa'yo? Sira ka ba? Anong gusto mo? Maging palamunin kami dito? Hirap na nga ako pagkasya yung natitira kong ipon. Paubos na nga eh. Huwag lang mahalata ni Lily na wala na akong trabaho. Teka nga, bakit ka nga ba tinanggal sa trabaho? May ginawa ka ba? Eh wala. Nalulugi na kasi yung negosyo kaya nagbawas muna sila ng mga tao. Kasama ako sa mga tinanggal. Malas nga eh. Kung kailan magpapasokan si JC, saka pa ako nawalan. Kailangan makadilihensya ako ng pampaaral sa anak ko tsaka panggastos dito sa bahay. Kailan pa ba umuwi si Lilia? Eh mag-iisang linggo na siya dito. Problema na nga ako eh. Hindi ko pa alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Eh, biglaan lang kasi yung uwi niya. Nagkagulatan na lang. Eh, hindi ko pati alam kung hanggang kailan siya rito. Sige na pare, huwag na muna tayong tumuloy. Wala mag-aasikaso dito sa bahay. Kaya na yun ang asawa mo. Hindi pare, hindi na muna ako alis. Kita mo naman, malaki problema ko eh. Kaya nga maghahanap na tayo ng trabaho ngayon. May kaibigan ako doon sa bayan, may-ari din ng kainan. Pwede kang mag-apply bilang kusinero. Ano, samahan na kita? Ano, ayaw mo? Eh, sa ibang araw na lang siguro pare. Eh, may konting ipon pa naman ako. Kaya ko pang bayaran yung mga gastusin dito sa bahay. Hanggang kailan? Eh, di ba, nung isang araw nangungutang ka kay paring Cholo? Nabanggit niya nga sa akin yun eh. Eh, pandagdag lang sana yun sa pambayad ng kuryente. Pero di bale, nandito naman si Lily eh. Pwede ko muna siyang ingan, total may pera naman yun eh. Sabihin ko na lang, kunwari may delay yung sahod ko. Eh, total, andyan naman yung kapatid mo. Baka pwedeng damay mo na ako dyan. So sabi mo dyan? Konting balato lang. Anong balato? Big time naman yung kapatid mo eh. Baka naman pwedeng makahingi dyan ng pansipod lang. Ano seafood ah? Yung ano, yung mga seafood na nakahilerang nakaupo. Makakaway tas nag-good evening. Parang yung mo dinadamay sa ganyan ha. Wala akong trabaho ngayon pero matino akong tao. Hindi ako gagawa ng ganyang klaseng kalokohan no. Ito naman, pampalipas oras lang naman, pampawala ng problema pre. Kung gusto mo ikaw na lang. Nakakadagdag problema lang yung seafood na yan eh. Tony, itinago ko lang sa sarili ko ang mga narinig ko nung araw na yon. Hindi ko na masyadong sineryoso. Kaya lang, naisip ko rin na kung walang trabaho si Kuya Eric, tiyak na mahihirapan silang makahanap ng malilipatan. Hindi ko pa naman nasasabi sa kanya ng mga panahong yun na permanente na ang pag-uwi ko. Ibig sabihin, kailangan na nilang paghandaan ang paglipat ng tirahan. Hindi naman ako maramot para pagkaitan sila ng lugar na matitirhan. Pero gaya nga ng usapan namin noon, malinaw sa kanya na pansamantala lang sila dito hanggang sa makahanap na sila ng malilipatan. Kasi syempre Tony, pamilyadong tao na si Kuya Eric. Mas maganda kung nakabukod sila. Isa pa, may mga plano ako para sa sarili kong buhay. At mahihirapan akong gawin yun kung may kasama akong isang pamilya sa pamamahay ko. Pero dahil nga sa nalaman kong nawala ng trabaho si Kuya Eric, lalo tuloy akong nag-alangan na magsabi. Dahil baka mamaya, mauwi kami sa hindi pagkakaintindihan. Lilia, pwedeng makaistorbo saglit? Ano yan, kuya? Ano kasi, Ay, ano ba yun? Sabihin mo na. bali may extra ka ba dyan? Pera? Oo. Bakit kuya? Para saan? Kasi medyo gipit lang kami ngayong buwan eh. May mga binayaran pa kasi ako. Tsaka medyo lumaki yung bill ng kuryente nung nagtaas ng singil. Pero nabayaran ko na naman yun. Tapos eto pasukan na naman ni JC. Para saan ba yung uutangin mong pera? Pambili ng mga gamit ni JC? Sa totoo lang, hindi yun para sa pambili ng gamit ni JC sa eskwelahan. Pambayad sana ng tuition niya. Magkano ba kailangan mo? Mga 25,000 sana. 25,000? Ay, bakit ang laki naman yata?
Yun na ba ang presyo ng matrikula ni JC? Ang totoo kasi niyan kalahati pa lang yun. Pero may ipon naman ako. Kailangan ko lang ng konting dagdag. Doon pa rin ba sa private school mag-aaral si JC? Oo sana. Sinobrahan ko lang naman yung inihiram ko kasi may kailangan pa akong paggamitan ng pera eh. Mga konting paggastos lang din dito sa bahay tsaka alam mo na, budget pambili ng ulam. Kuya, ayoko sanang makialam sa inyong mag-asawa ha. Pero baka naman pwedeng ngayong pasukan ilipat na sa public school si JC. Habang lumalaki yung bata, mas sumalaki rin ang pangangailangan niya. Isipin mo na lang, bata pa si JC pero ganyan nakalaki ang tuition niya. Kaya mas makakatipid pa kayo kapag nasa pampublikong paaralan si JC. Bata pa naman siya, tsaka hindi pa niya kailangan ng magarbong eskwelahan. Nako, malabo yan. Ayaw kasi ni Judith na ilipat siya sa public dahil baka raw hindi matutukan ng mga teacher yung bata. Kuya, hindi naman putyo-putyo yung mga teacher doon. Tayo nga sa pampublikong eskwelahan nag-aral, di ba? Pero kahit papaano may narating naman tayo sa buhay. Ako, awa ng Diyos, nakapag-abroad at nakapagpatayo ng bahay. Ikaw, maayos ang trabaho mo doon sa restaurant, di ba? Kaya wala akong nakikitang problema kung sa ibang mag-aral ang anak mo. Nasa bata naman yun kung marami siyang matututuhan. Aanin mo naman yung magandang eskwelahan kung hindi naman marunong magsikap ang anak mo, di ba? Matalino naman si JC, tsaka masipag mag-aral. Yun naman pala eh. Pero ang sinasabi ko lang kuya, wag nating ipilit yung mga bagay kung hindi talaga naaayon. Baka ikaw rin ang mahirapan bandang dulo. Pasensya na Lilia ha. May gipit lang talaga ngayon eh. Kulang na ba yung sinesweldo mo kuya? O may problema ba sa pinagtatrabahuhan mo? Pansin ko parang madalas kang nandito sa bahay ah. May yun na nga eh. Ay naku kuya. Lilia, ang totoo nawalan ako ng trabaho. 6 na buwan na ako naghahanap ng mapapasukan. Alam ko naman. Narinig ko yung usapan nyo ng kaibigan mo nung isang araw. Ha? Narinig mo? Sino kaibigan? Si Tisoy? Hindi na mahalaga yun. Ang gusto kong malaman ngayon bakit gusto nyo pa rin ipilit na papasukin sa mamahaling eskwelahan si JC kung wala kayong kasiguraduhan kung saan kayo makakakuha ng pera? Di ba wala ring trabaho yang si Judith? Sino nga asahan yung sasagot sa inyo ngayon? Ako? Hindi ko naman inaasa sa'yo lahat. Ito naman ngayon lang eh. Habang wala pa akong mapagkukunan. Bayaran ko rin naman lahat sa'yo eh. Huwag ka mag-alala. Ay nako kuya. Mahirap yung ganyan ha. Kita mo nga, ang tagal-tagal mo nang naghahanap ng mapapasukan. Pero hanggang ngayon wala pa rin. Kaya paano ka makakasiguro na mababalik mo yung uutangin mo sa akin? Wala naman sanang kaso sa akin magpautang kuya. Pero dapat may siguradong plano ka na. Dapat nga matuto rin yung asawa mo na maghanap buhay kung gusto niyang matupad yung gusto niyang mangyari, di ba? Ang lakas ng loob niyang ipasok sa mamahaling eskwelahan yung anak niya, wala naman pala kayong pambayad. Mahirap ang buhay, kuya. Nagbabaka sakali lang naman ako. Kung ayaw mo magpautang, di wag. Diretsahin mo ako. Hindi dadaanin mo pa ako sa sermon. Lilia, kuya mo pa rin ako ha. Bakit nagagalit ka sa akin? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kung gusto niyong ituloy yung klase ng pamumuhay niyo, dapat may trabaho ka. Ikaw at ang asawa mo. Ay! Anong nangyayari dito? Dinig na dinig kita, Lilia. Anong sinasabi mo tungkol sa akin, ha? Ang sinasabi ko lang, sana may ginagawa ka rin para mapag-aral niyo sa magandang eskwelahan si JC. Hindi yung nawalan na nga ng trabaho si kuya, pinagpipilitan mo pa rin gumastos, kahit hindi niyo naman kaya. Gusto ko lang mabigyan ng magandang edukasyon ng anak ko. Oo nga, nandun na tayo eh. Pero yung mga gusto niyo, imposibleng matupad sa sitwasyon niyo ngayon. Gusto mo pala ng maayos na buhay, bakit hindi ka magtrabaho para dalawa kayo ni kuyang magtulungan? Hindi yung aasa kayo sa utang porket alam niyong may mauutangan kayo. Lilia ha, sumasobra ka na. Napakaswapang mo. Kung makapagsalita ka parang hindi mo kapatid yung asawa ko. Bakit? Mali ba ako? Ako nga tiniis ko lahat ng hirap, matupad lang ang mga gusto ko. Tapos ngayon, sa akin nyo ipapasa yung obligasyon nyo para may pangmatrikula ang anak nyo? Paalala ko lang Judith ha, matagal-tagal nyo pa siyang pag-aaralin. Ay, kaya nga dinidiskartehan na, di ba? Diskarte? Anong diskarte yon, Aber? Ang mangutang sa akin? Hindi diskarte ang tawag doon. Naghahanap lang kayo ng dagdag sakit ng ulo. Lilia, wag mong pagtaasan ng boses si Judith ha. Buntis ang asawa ko. Ano?
Buntis? Abay, wag niya rin ako pagtaasan ng boses kung buntis pala siya. Isa pa yan, ha? Paano pa kaya pag nanganak ka na, Judith? Ha? Saan kayo kukuha ng pagbayad sa ospital? Tsaka pambili ng gatas? Sa akin din? Aba, siniswerte kayo, ha? Kung ayaw mong magpautang, edi wag. Hindi yung pagsasalitaan mo pa kami ng kung ano-ano. Pati pagiging magulang namin, kune-question mo pa. Judith, tama na. Halika na. Eh, yung kapatid mo eh. Napakayabang. Tama na, halika na. Lilia, kalimutan mo nang humingi ako ng tulong sa'yo, ha? Huwag ka mag-alala. Hindi ko na gagawin ulit to kahit kailan. Tony, nakakaawa ang sitwasyon ni Kuya Eric. Nangungutang na lang para maitawid ang mga gastusin nila. Pero masyado nang matagal ang 6 na buwan para hindi siya makahanap ng trabaho. Siguro mataas ang kumpiyansa niya na anumang oras niyang kailanganin ng pera ay makakahiram siya sa akin. Ayos lang naman sa akin na magpautang eh. Pero dahil alam ko na wala siyang mapagkukunan ng pambayad, ay nagdalawang isip din ako magpahiram. Huwag niyo sanang masamain, hindi ako maramot sa pera. Katunayan nung nasa Qatar pa ako, ay binibigyan ko si Kuya Eric ng ekstrang pera. At palagi akong maipinapadala tuwing may okasyon. Pero hindi rin naman ako mayaman para basta-basta na lang magpautang nang walang kasiguraduhan na mababayaran ako. Lalo tuloy umigting ang kagustuhan kong manirahan na lang na mag-isa. Dahil marami akong mga kilalang kapwa ko OFW na naaabuso ng pamilya. At ayoko ng ganun. Hindi ako nagtiis ng maraming taon sa ibang bansa para lang maghirap ulit pagdating sa Pilipinas. Tony, simula nang magkasagutan kami, ay nagbago na ang pakikitungo sa akin ni na Kuya Eric at Judith. Ramdam ko na sumama ang loob nila sa akin. Dami namang tao dito sa palengke. Napakainit. Judith, Kuya Eric, dyan muna kayo ha. Hanapin ko lang yung pwesto ng tindahan ng kortina. Ako rin, may titingnan lang. Saglit lang to. Judith, diyan ka muna ha. Antayin mo na lang kami. Oo, sige. Nasaan na ba yung mga kortina dito? Hindi ko makita. Magpapasama na lang ako kay Judith. Oy, Marie! Mamalengke ka? Oo, may mga bisita ako mamaya eh. Uy, kumusta ka na? Nagkaayos na ba kayo ng hipag mo? Naku, ito. Medyo nag-uusap naman na kami. Pero nag-iingat pa rin, syempre. Diba? Baka mamaya magkainitan na naman. Pinakikisamahan ko na lang naman yan si Lilia alang-alang sa asawa ko. Pero alam mo, ha? Wala na akong amor sa taong yun, lalong sumbatan kaming mag-asawa. Ay, oo. Maging mabait ka na lang, Mari. Malay mo, pag nag-iba na uli yung timpla niyan eh, lagyan pa kayo ng pera. Ay, naku, tsagiin mo na lang. Alam mo, yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, mapipera yan, nagkukuripot lang. Ay, maniwala ka sa akin. Oo nga. Tsaka, Mare, anong kuripot? Baka maramot. Sariling kapatid, pinagdadamutan. Porque nakarating na ibang bansa. Eh, trabahador lang din naman siya doon. Ay, sa bagay, no? Diba? Saksa ko pa sa baga niya yung perang pinagmamalaki niya eh. Ay, tsaka Mare, alam mo ba? O ano? Ha? Idagdag mo pa yung astang prinsesa sa bahay. Ay? Ay, naku. Bebira mo makitang nagwawalis yan. Buhay mayaman yan sa amin, kung alam mo lang. Akala mo laging may katulong. Ay, talaga? Bait-baitan lang pala yung hipag mo? Oo. Naku, kung gano'n, hindi pala siya bagay magkabahay. Hindi naman pala marunong sa gawaing bahay. Ano? Ay, naku. Judith, Lilia, andyan ka na pala. Ang bilis mo naman. Nabili mo na yung kailangan mo? hindi. Halika na, hanapin na natin si Kuya. Sige.
O siya, mauna na kami, Maria. Oo, sige. Kita-kits na lang, ha? Next sige. time. Bye. Judith, pwede ba kitang makausap? Hinahanda ko pa yung lulutuin natin eh. Tungkol saan ba yan? Mamaya mo na ituloy yan. Mag-usap muna tayo. Sige, sabi mo eh. Ano ba yun? Ako pa talagang sinabihan mong maramot? Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Ay kung makapagkwento ka sa ibang tao, akala mo aping-api kayo dito sa bahay. Kung ano-ano pang sinasabi mo para lang makakuha ng simpatsya laban sa akin. Yun ba? Ay, naku Lelia, wala lang yun no. Kwentuhang magkaibigan lang namin yun. Ewan ko nga paano mo narinig yun eh. Tsaka wala naman ako sinabing hindi totoo eh. Meron ba? Ano ka mo? Bakit? Sandali. Ano nangyayari dito? Kuya, pagsabihan mo yung asawa mo ha. Alam mo bang siniraan ako niyan sa ibang tao? Kung ano-anong sinasabi. Kesyo buhay prinsesa raw ako at hindi kumikilos sa bahay. Tama ba yun? Ha? Ang pangit ng tabas ng dila. Napakawalang utang na loob. Walang utang na loob. Diba? Sabi ko na eh. Susumbatan mo kami dahil lang sa ikaw ang may pera. Nakatapa ka lang sa ibang bansa. Akala mo kung sino ka na kung umasta? Hindi ako nagtatrabaho para ibang taong makinabang sa pinaghirapan ko. Alam mo, matuto kayong lumugar ha. Lalo ka na, asawa ka lang. Wala kang ambag. Nakikitira ka lang dito. Pwede ko kayong palayasin ngayon din kung gusto ko eh. Tandaan nyo ha, nakatapa kayo sa poder ko. Lilia, wag naman. Maawa ka sa pamilya ko. Baka naman pwedeng palampasin mo na lang muna to. Kakausapin ko na lang si Judith, ha? Tama na yan. Hindi, Eric! Hayaan mo siya! Lumalabas na ang sungay ng kapatid mo. Pakialamera ka sa buhay naming mag-asawa, ha? Yung trimitida. Hoy, Eric, yung kapatid mo ang dapat mong pagsabihan. May sumusobra na sa yabang. Porket nakapag-abroad ka na napakayabang mo na. Hoy! Para sabihin ko sa'yo, kahit walang tulong mo, kaya naming mabuhay nang wala ka. Ganon Judith. Kaya nyo? Oo! Bakit kailangan nyo pang mangutang sa akin? Alam mo, pahihiramin ko na sana kayo dahil sa awa eh. Pero ganito pang igaganti mo sa akin? Wala ka man lang kahit konting pagpapakumbaba. Yan! Pera! Minsan ka lang mahiraman ng pera, nukdukan ka na ng yabang. Ikaw ang gumastos sa pagpapagawa ng bahay na to. Pero si Eric pa rin ang nag-asikaso lahat mula sa paghahanap ng materyales hanggang sa pagbabantay sa mga karpintero. Judith, pumasok ka na muna sa kwarto. Kaya mo kami mag-usap. Ayoko nga! Pumasok ka na muna sa kwarto ngayon na. Bahala kayo dyan! Lilia, pagpasensya mo na si Judith ha. Buntis kaya palagi mainit ang ulo. Kuya naman, alam mo namang handa akong tumulong sa inyo, di ba? Nangako ako kay nanay at tatay bago sila mamatay na magtutulungan tayo. Pero bakit ganito ang nangyayari sa atin? Nagkakasiraan, nagbabangayan. Dahil sa pera. Dahil sa pera, kuya. Ginawa ko naman ang parte ko, di ba? Tumutulong naman ako sa'yo sa loob ng maraming tao. Tapos ganito ang isusukli niyo sa kabutihan ko. Lilia, ako nang humihingi ng pasensya sa mga nasabi ni Judith. Baka masama lang yung gising kaninang umaga. Pagpasensya mo na. Ito yung perang kailangan mo, kuya. Gamitin mo kung saan mo gusto. Huling beses na kitang pagbibigyan, ha. Kaya ako nagpasama sa bayang kanina para mag-withdraw. Napag-isip-isip ko na masyado kong napangunahan ng galit nung huli tayong nagkaharap-harap. Pero kuya, hindi sana aabot sa ganito kung hindi ko narinig yung masasakit na sinabi ng asawa mo kanina eh. Pasensya na talaga ha. Pero maraming salamat. Malaking bagay ito para sa pamilya ko. Hindi ko naman kinakalimutan yung pangako natin kina nanay at tatay. Darating din ang araw, ako naman ang babawi sa'yo. Susuklian ko lahat ng mga naitulong mo sa pamilya ko. Basta maraming salamat ulit, Lilia ha.
Nagmula ngayon, Yama, sisikapin ko na makakuha ulit ng trabaho para hindi ka na mahirapan sa amin. Tony, sa mga sinabi ni Kuya Eric, para akong nagkaroon muli ng pag-asa na magiging maayos ulit ang pakikitungo nila sa akin. Pero hindi ko pa rin maalis-alis sa isip ko na baka pinapaikot lang ako ni Kuya dahil sa labis na kagipitan at dahil malaki ang pangangailangan nila. Lumipas sa mga linggo, hindi pa rin kami nagkikibuan ni na Kuya Eric at Judith. Nagkakasalubong pero hindi nagtitinginan. Kanya-kanya kami ng handa ng pagkain. Mag-uusap lang kami kapag tungkol sa bahay o kung anumang importanteng bagay. Minsan nadadatnan kong nag-uusap si Kuya Eric at si Judith. Pero bigla silang hihinto pag nakita na nila ako. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero imbis na magkaayos, ay lalong lumala ang sitwasyon namin. At nakakalungkot dahil kahit magkapatid kami ni Kuya Eric, alam ko nakakampihan niya ang asawa niya. Para kaming matalik na magkaibigan noon ni Kuya. Pero mukhang marami nang nagbago sa loob ng halos 1 dekada namin na hindi magkasama. Tony, gaya ng sinabi ko kanina, nakakapag-usap lang kami ni Kuya Eric kapag may mahalagang kailangan pag-usapan. At kadalasan doon ay tungkol sa pera. Ilang beses pa akong pinakausapan ni Kuya para humiram ng pera. At sa lahat ng pagkakataon ay pinagbibigyan ko pa rin siya. Iba't ibang dahilan na ang sinabi niya sa akin. Pamasahe para makahanap ng trabaho, pampa-check up ni Judith, pambayad ng tubig at kuryente at kung ano-ano pa. Sa totoo lang nababawasan ko na ang perang itinatabi ko para pang simula sana ng pangarap kong negosyo. Pero pinagbibigyan ko pa rin ang mga hiling nila dahil umaasa ako na magkakaroon ng pagbabago sa buhay ni Kuya Eric. Pero Tony, hindi ko pa rin nakitaan ng pag-usad si Kuya Eric at si Judith. Sa halip ay kung kani-kanino lang sila lumalapit para humingi ng tulong. Naging gawain na nila ang mangutang para may maipambayad sa nauna na nilang nautangan. Maging ang pakikitungo ni Judith sa akin ay hindi na nagbago. Mataas pa rin ang tingin niya sa sarili niya kahit pa nakatira sila sa bahay ko. Hanggang isang araw, nagising ako sa katotohanan. Walang mangyayari kung patuloy ko silang kukonsintihin. Judith, pwede ba kitang makausap? Kung mag-aaway lang ulit tayo, wag na lang, Lilia. Baka maulit na naman lahat eh. Ayokong mamroblema. Ipapaligpit ko na sa inyo yung mga gamit nyo dito sa bahay. Ano? Oo, pinapaalis ko na kayo. Lilia naman. Wala kayong ititira na gamit dito maliban sa lahat ng mga naipundar ko. Lilia, maawa ka sa amin ng kuya mo. Nagtitimpi na lang ako sa inyo. Sobrang ang sakit ang idinulot nyo magmula nung umuwi ako. Kaya tama na. Pero, wala pa kaming perang pang-upa. Wala pa kaming malilipatan. Malaki na ang tiyan ko. Baka pwedeng bigyan mo pa kami ng konting panahon. Hindi na. Sabi ko tama na. 3 buwan na ang binigay ko sa inyo. Alam niyo yan pareho ni Kuya. Umuo kayo sa akin, di ba? Hindi pa ba sapat yun? Oo nga. Kaso, wala pa rin naman kaming pera. Paano kami makakaalis? Hindi ko na problema kung wala kayong pera, wala kayong matutuluyan. Maawa ka naman sa amin, Lilia. Parang awa mo na. Ilang taon na kayo nakatira dito, pwede ba ako naman? Kailan ko mararamdaman na akin ang bahay na to? Bakit ako pa ang kailangang makisama sa sarili kong pamamahay, ha? Bakit hindi ko matirahan yung sarili kong bahay? Masyado nyo na akong inaalipusta.
Ang dami ko nang pinalampas na pinagsasabi mo tungkol sa akin. Pero ngayon hindi na talaga ako papayag. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Oh, ano ulam? Pritong talong na naman. Hindi ka nagluto. Teka, bakit nakasimangot kayo dyan pareho? Saan ka na naman ang galing? Doon sa ano? Ano, lasing ka? Kasama mo na naman si Tisoy, no? Alam mo, pagbubuhulin ko na kayong dalawa eh. Kung saan ka dinadala, sumasama ka naman. Such a lovely place. Naku, Eric, tumigil ka na ha? Hindi na nakakatulong yung ginagawa mo. Hindi mo ba nakikita ang nangyayari, ha? Ano ba nangyayari? Pinapaalis na tayo ng kapatid mo. Ha? Kuya, nag-usap na tayo, di ba? Bakit parang lalo ka lang lumala? Binigyan ko na kayo ng sapat na panahon para makabangon ulit bago kayo umalis, pero bakit sinayang mo lang, ha? Parang wala kang pakialam. Ano bang kadramahan to, Lilia? Ano ibang ginawa kundi umiyak, magreklamo, manumbat? Alam mo, kung gusto mo kami palis sige lang. Kaya naman namin ni Judith eh. Diba, Judith? Sana maging masaya ka sa desisyon mo. Huwag mo na kami isipin. Hoy! Ano bang sinasabi mo, Eric? Tumigil ka nga! Hindi na talaga, kuya. Hindi ka tumupad sa usapan natin eh. Nakailang bigay na ako ng pagkakataon sa'yo. Sa inyo. Lahat sinayang nyo lang. Sagad na yung pasensya ko. Puro konsumisyon ang binigay nyo sa akin dito. Kaya mag-impake na kayo. Dahil tapos na ang pagtira nyo sa pamamahay ko. Pipiliin ko naman ang sarili ko ngayon dahil buong buhay ko, nilaan ko para sa inyo. Ako naman ngayon. Gusto ko paglabas ko mamaya sa kwarto, wala na kayo rito. Ah, gayon. Nagmamatigas ka na, ha? Eric! Baka nakakalimutan mo, ha? Hindi ka makakapag-abroad kung hindi rin dahil sa akin, Lilia. Binigyan kita nun ng pera, di ba? Para makasikaso mo yung mga dokumento mo sa Maynila. Bukal sa loob ko yung pagtulong sa'yo. Binigyan kita at hindi yun utang. Wala akong hinihinging kapalit sa'yo. Ni tsokolate, di ako nangingi sa'yo. Ako ang nagtrabaho at bumuhay sa'yo, Lilia. Tandaan mo yan. Eric, tama Akala na. mo ba ikaw lang ang nagsakripisyo? Ha? Hindi mo mararating ang kinalalagyan mo ngayon kung hindi dahil sa tulong ko. Wala kang maayos sa trabaho at matitirang bahay kung hindi dahil sa akin. Kaya utang na loob mo sa akin ang lahat ng to, Lilia. Sabihin mo lang kung tapos ka na. Tapos pwede na kayong umalis. Lilia, maawa ka. Please, wag mo kaming palayasin. Wala kang utang na loob. Wala kang kwentang kapatid. Kung buhay ang mga magulang natin, alam mo, isusuka ka nila bilang anak. Tony, masakit din sa akin na palayasin ng kapatid ko. Pero nabibigatan na ako. Maraming taon ko na siyang tinulungan at binigyan ng pagkakataong magbago. Sa puntong yun, pinanindigan ko na talaga ang desisyon kong paalisin sila dahil sa labis na sama ng loob na ibinigay nila sa akin. Pakiramdam ko noon ay yun ang tamang gawin para maturuan silang tumayo sa kanilang sariling mga paa. Siguro kung naging maayos lang ang pakikitungo nila sa akin, lalo na ang hipag kong si Judith, ay hindi na humantong sa ganong kalala ang sitwasyon namin. Pero nangyari na ang nangyari, Tony. Hindi na mababawi ang mga masasakit na salitang binitiwan namin sa isa't isa. Kinabukasan paggising ko, wala na sila Kuya Eric at ang lahat ng kanilang gamit. Mula noon ay hindi na kami nag-usap ulit at hindi ko na sila muling nakita. Maging sa social media, nakablock na ako sa mga accounts nila. Kaya gustuhin ko mang alamin kung saan na napadpad ang mag-anak ni Kuya. Hinayaan ko na lang muna sila para makausad na rin ako sa buhay, kahit na mag-isa. Nakakalungkot dahil nagkasamaan pa kami ng loob ng kaisa-isa kong kapatid. Minsan naiisip ko
Paano kung hindi na kami magkitang muli? Tony, ibinuhos ko na lang atensyon ko sa negosyong noon ko pa inaasam-asam. At hindi ko na nga namalayang ilang taon na ang lumipas. Minsan naiisip ko pa rin sina Kuya at Judith. Ilang beses akong nagbalak na hanapin sila. Pero umuurong ako sa tuwing naiisip ko na hindi rin naman nila ako kinukumusta. Kaya minabuti ko na lang na manahimik at magpatuloy sa buhay. Marahil masaya na rin sila sa napili nilang landas. Pabili nga ako ng bigas, 2 kilo, yung sinandoming. Teka, sandali ha. Ito iho. Dinagdagan ko pa yan ng takal dahil buena mano kita. Naway swertehin ang bentahe ko buong araw. Naku, salamat ho, Tiyang Lilia. Ha? Kilala mo ako? Sandali nga. Asa na ba yung salamin ko? Ito. Iho. Magkakilala ba tayo? Teka, inaanak ba kita? Ikaw na ba yung anak ni Kumaring Maricho? Lilia, Kuya! Judith! ang laki na ni JC, no? Si JC na ba yan? Hindi kita nakilala, JC. Kumusta ka na? Grabe, kuya. Alam mo, gusto ko sanang Teka, paano ko ba sisimulan? Pasensya na kasi... grabe. Pasensya na, hindi ko nakilala si JC. Ang laki-laki mo na. Ang tangkad mo Sinadya ka talaga namin dito para kamustahin ka. Ang totoo niyan, ilang beses na kaming dumadaan dito para makita namin ang lagay mo. Pero ngayon lang kami nagkaroon ng lakas ng loob na lumapit. Ganun ba? Siyempre sa kabila ng mga nangyari, gusto pa rin naming masiguro na nasa mabuting kalagayan ka. Uy, ang ganda na ng takbo ng negosyo mo ah. May tindahan ka na. Alam mo, Lilia, hanga rin ako sa iyo eh. At masayang-masaya ako sa mga nagawa mo para sa sarili mo. Alam mo, hindi biro ang ganitong negosyo, ha? Salamat ha. Teka, sandali. Ikukuha ko kayo ng soft drinks. Oh. Nako, dapat sa bahay kayo bumisita para naman komportable kayo. Ano ka ba, Lilia? Ayos lang kami. Siya nga pala, may regalo si JC sa'yo. Nak, bigay mo na. Ito po pala, medal ko po. Salutatorian po ako, parehong eskwelahan na pinasukan niyo ni Papa. Pasensya na po, hindi po umabot ng valedictorian. Hayaan niyo po sa susunod. Gagalingan ko pa po. Ay, ang galing-galing mo, JC. Congrats ha. Nga pala, Lilia, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng tulong mo, ha? Eto, kinaya naman namin at kakayanin pa rin. Bakasyon na ulit kaya nagkaroon kami ng oras bumisita. Di ba, anak? Opo. Alam mo, ang hirap pala, no? Ang hirap bumangon mula sa pagkakalubog sa utang. Pero wala eh. Di ka pala talaga hihintayin ng panahon. Maiiwan ka kung hindi ka kikilos. Ikaw lang, Lilia. Ikaw lang ang nagpamulat sa akin yan mula nung umalis kami sa puder mo. Pero maraming salamat. Kung hindi dahil sa tulong mo, hindi namin mararating to. At lalong hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob para mabuhay. At lalo pang maling si Judith at ang mga anak ko. Sus, bolero ka, Eric. Lilia, patawarin mo sana ako sa lahat ng mga sinabi ko sa'yo noon, ha? Sana magkaayos-ayos na tayo. Napangunahan lang ako ng pride noon. Pinagsisisihan ko na yun, matagal na. Alam mo, palagi ka namin kinikwento kay JC na ang Tiyang Lilia niya ay napakabuting tao. Matagal na niya kaming kinukulit na bisitahin ka eh. Kaya lang, nahihiya kaming mag-asawa sa'yo. Patawarin niyo rin ako, ha? Kuya, Judith. Siguro, nasanay lang talaga akong kumikilos para sa sarili ko kaya
naging strikto ako pati sa inyo. Inaamin ko, natakot din akong mautangan dahil takot akong maubos ang ipon ko. Yun na lang kasi ang pag-asa ko noon para maitayo tong negosyo ko ngayon eh. Ito, kahit papaano, swerte ako sa benta. Ayoko kasing mapunta sa sitwasyon na kakailanganin ko na namang mangibang bansa. Hindi biro ang buhay dun eh. Pasensya na kayo kung sa inyo ko na ibuntun lahat ng galit ko dahil lang natatakot akong magsimula uli. Sorry. Teka sandali. Nasa na nga pala yung bunso nyo? Naku, nandun sa nanay ko. Siya ang nag-aalaga. May trabaho na rin kasi ako. Nag-apply ako na waitress sa restaurant na pinapasukan ni Eric. Nakakatuwa naman. Salamat sa pagbisita nyo sa akin ulit ha. Akala ko hindi na tayo magkikita-kita. Ako, pwede ba yun? Ikaw talaga, yakin ka pa rin. Teka nga rito. Tara, doon na natin ituloy yung kumustahan sa bahay. O JC, halika na. Tony, inabot man ng maraming taon, nagawa pa rin naming tuldukan ang hindi namin pagkakaunawaang magkapatid. Mahirap ang mabuhay na puno ng sama ng loob. Iba pa rin ang ginhawa sa pakiramdam kapag alam mo na wala kang kaalitan. At mas masaya talaga ang buhay kapag meron kang pamilya na nakakasama sa lungkot at ligaya. Tony, wala ring panahong nasayang sa ilang taon kong pagtitiis na hindi sila kausapin dahil ito ang naging daan upang matuto sa buhay sina Kuya Eric. Sana'y nagsilbing inspirasyon kahit papaano ang mga pinagdaanan ko. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Lily. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.